Magandang gabi po sa ating lahat. Amen. Salamat sa Panginoon sa ating pong mga patutuo at sa ating memory verses. So ako din po ay nais din po magpasalamat sa Panginoon. So pagpapala ng Diyos sa atin, sa church, naging mabunga po yung ating prayer and fasting ng Sunday. So kung nakita naman po natin yung sa Kagbalete na kung paano po talaga pinagpala ng Panginoon ang ating gawain doon sa pamamagitan po ng ating mga kapatid. So, amazing po ang pagkilos po ng Panginoon. Even the provision, protection ng Panginoon, kasi hindi rin po biro ang travel sa Kagbalete. So, lalo na yung other side ng isla na ngayon ay pinuntahan po nila. So, yun, salamat po sa Diyos. Kita naman po natin yung kanilang mga updates sa mga litrato and videos, yung pag-iingat po ng Panginoon sa kanila. And sa family ko din, salamat sa Panginoon. So, yung pong blood test po ni Miguel, so kanina po ay pinakunan po namin siya ng dugo. And ang akala namin ay mahihirapan kami pakunan siya ng dugo dun sa sa CPE. So, nung si Dayan pumunta doon, medyo nagpupumigla siya, pero nung sinundo niya ako dun sa tindahan, so parang kailangan lang ng presensya ko para magpakuha siya ng dugo. So very siya, hindi siya nagwala, kalmado siya, nagpakuha siya ng dugo. Po, hindi naman sister, hindi nung una lang natakot siya, pero kita niya, nakatingin talaga siya. Tapos doon lang kami nahirapan sa urinalysis yung pagkuha ng ihi niya. So, ayaw talaga niya pumunta ng CR. And salamat sa Panginoon kasi yung test po noon, lahat ng test results sa dugo niya ay normal. So, salamat po sa Panginoon kasi pinacheck yung kanyang CREA, yung kanyang SGPT, yung kanyang calcium, and potassium yata yung isa. So, lahat po siya ay normal. So, doon sa urinalysis naman niya, so ang pass niya is 0 to 1, so which is almost walang problema. So, salamat po sa Panginoon, answered prayer po. Wala pong nakita doon sa kanyang dugo at sa kanya pong ihi. And ang challenge naman po ngayon sa amin is ako at si Mikey. So, kami naman po ay may karamdaman. Ubo, tapos may lagnat na parang nasa loob. Kanina po, actually, so masakit ang katawan ko, pero ngayon, sa tulong at biyaya po ng Diyos ay nakapunta po ako ngayon sa ating church para po sa ating prayer meeting. Sa kabila po nito, talagang abot-abot po ang biyaya ng Panginoon sa ating lahat. Kaya salamat po sa Diyos, sa ating pong mga prayers, naging mabunga po yung ating pong pagsisimula ng ating prayer and fasting noong Sunday. So, salamat po sa ating Panginoon. And dadako po tayo sa ating exhortation. At yung akin pong sinare nung Sunday ang sa uling i-share po ngayon pong gabi. So, Ephesians chapter 6, verse 18. Okay, so tingnan po natin sa ating pong mga Biblia. Ephesians chapter 6, verse 18. Okay, so basahin ko po. At pagkatapos tayo po ay mananalangin. Ephesians 6:18, praying at all times in the Spirit, with all prayer and supplication. To that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat po muli sa oras na ito, sa pagkakataon muli na amin pong marinig ang inyong pong salita at ang inyong pong lingkod bilang tagapaghatid nito. Humihingi po ako ng kalakasan at maging handa ako bilang instrumento po ninyo sa pagbabahagi ng inyong pong salita. At sa bawat tagapakinig na narito, ay dalangin po namin ang inyong pong pagpapala na kaliwanagan ng aming isipan at patuloy naming maisabuhay ang lahat ng aming pong mapapakinggan na katotohanan mula po sa talatang ito. At ikaw po lamang ang maitaas namin, ikaw po lamang ang mag-glorify namin sa aming pong application ng inyong pong salita. Salamat po muli. Ito pong aming dalangin. In Jesus' name, Amen. Okay, so ang tema po natin is the powerful prayer. So wala lang po tayong PowerPoint. But it doesn't mean na ang panalangin po na makapangyarihan
ay nakasalalay po sa tao. So yung atin pong illustration here is kung meron po tayong nakikita ng mga tao na nananalangin ng ubod lakas ng kanilang boses, so hindi po ito ibig sabihin na mas napapakinggan ito ng Panginoon o mas attentive ang Panginoon sa malakas na boses sa pananalangin or idadaan po sa haba ng ating pong panalangin o sa dami ng salitang ating sasabihin. So hindi po ito ang criteria upang masabi natin na ang panalangin po ay makapangyarihan. So kahit po doon sa isa sa mga beliefs na basta't ipanalangin mo sa Panginoon, ikaw ay gagaling sa iyong karamdaman. So yung nakikita ho natin, di ba, ng mga healing crusades. Yan. So they claim na sa pamamagitan ng panalangin, ng pananampalataya, ay anumang karamdaman or disabilities na meron po ang tao ay maaaring gumaling o maaaring umayos yung kanilang katawan. Pero hindi po ito ang makikita ho natin sa katuruan po ng Biblia because alam po natin that ang pagpapagaling po, although ang Diyos ay Diyos na nagpapagaling, but it doesn't mean na lahat ng karamdaman sa ating kalooban ay pagkakaloob ng kagalingan ng Panginoon. So, may kalooban ng Diyos at doon po tayo sa kanyang kalooban. Kaya, the power of prayer does not depend on human strength and ability. So, as our proposition, ang kapangyarihan po ng panalangin ay hindi po nakasalalay sa ating lakas, sa ating kakayanan na makapanalangin sa Panginoon o sa ating initiative na mag-conduct ng pagtitipon for prayer, katulad po ng ating ginawa ng Sunday, our prayer and fasting, o yung ating pong prayer meeting every Wednesday. So, hindi po dahil sa inisyatibo ng tao, kaya po may katiyakan na tutugunan po ito ng Panginoon. So, we always depend, doon po tayo nakadepende sa kalooban po ng Diyos. Kaya lagi nating sinasabi sa panalangin na, Panginoon, kung ano po ang iyong kalooban. So, hindi yung parang inuutusan natin ng Diyos sa bagay na gusto nating mangyari kaya tayo nananalangin. Kaya ang susi sa panalangin makapangyarihan ay hindi po sa tao. Kaya ito po yung katotohanan na makikita natin patungkol po sa makapangyarihan panalangin sa ating pong binasa in verse 18, Ephesians chapter 6. So kung makita po natin yung konteksto mga kapatid, ito ho ay nakapaloob doon sa tinatawag nating spiritual warfare o pakikidigmang espiritual. So from verse 10, mababasa po natin, finally be strong in the Lord and in the strength of His might. So kasama ho sa susi upang tayo po ay maging malakas at matibay sa ating Panginoon, so which is yung verse 10, is panalangin. Na kailangan po na mag-excel ho tayo sa ating pong buhay pananalangin. So which is isa ho ito sa basic na part ng ating buhay Kristiyano. So, after po nating napakinggan ang gospel, so ang ating lesson is about how to grow sa ating personal na relasyon sa Panginoon. So, first is salita ng Diyos. Ikalawa is panalangin. So, hindi ho pwedeng salita lang tayo ng Panginoon without any interaction or communication mula sa atin papunta sa Panginoon. So, that is magkasama. Okay? Kaya, ano po ang mga katotohanan patungkol sa panalangin makapangyarihan? So, meron po tayong 5 na katotohanan dito. First is in verse 18 po. Makikita ho natin, praying at all times. So, sa pamamagitan ng pananalangin ng palagi o palaging manalangin sa Panginoon. So, that is frequency or it is powerful when it is done at all times. So, concerning the frequency ng ating prayer, so kailangan po na sa atin is hindi lang ho tayo na nananalangin sa Diyos kapag naalala ho natin na ito yung oras ng ating prayer. So, kundi maging lifestyle ho natin or practice ang pananalangin sa Diyos. Alam niyo po, ang prayer po is not hindi lang po ang panalangin is yung ikaw ay uupo, ikaw ay pipikit, at ikaw ay
yuyuko at makikipag-usap ka sa Panginoon. Kahit po tayo ay nasa kalsada, kahit tayo ho ay nasa school, so pwede ho tayong huminto sa isang lugar at manalangin sa Panginoon. Alam niyo ba, meron din tayong tinatawag na breath prayers. So yung breath prayers po is, halimbawa, so kapag tayo po ay nagmamaneho, hindi naman ho tayo pwedeng pumikit. Ano ho? Hindi naman tayo pwedeng yumuko at pumikit habang nagmamaneho ka. Okay? Ano kung may pedestrian na biglang tumawid o may sasakyan na biglang umovertake? Ano? So hindi po. Pag sinabi natin breath prayer, so habang nakamulat ka, ang isip mo ay nakatuon sa Diyos. Panginoon, ikaw ang humawak sa akin, sa aking pagmamaneho. Sana hindi po ako yung aking patience. So hindi po ako maging impatient sa aking pagmamaneho. So kahit nagda-drive ka, pwedeng ganon. So that is one of the examples ng ating pong panalangin na hindi ho dapat halimbawa ito yung oras ko sa panalangin sa Panginoon. So doon lang. Siyempre, pag kumain tayo before we eat, mananalangin tayo. Bago tayo matulog, mananalangin tayo. Pagkagising sa umaga, mananalangin tayo. Pero hindi lang ho dapat natin exercise ang panalangin. Ang church ho in Acts chapter 2 verse 42, ang sabi po dito is they were continually devoting themselves. So talagang sila ho ay devoted, sila ho ay talagang active, and talagang ipinapanalangin ho nila ang pagmimisyon. Ipinapanalangin ho nila ang mga lingkod ng Diyos na pumupunta ho sa mga bayan-bayan, sa mga taong makakarinig pa ng gospel, although we know na yung klase ng buhay nila noon is wala silang Diyos. So, Gentiles. Di po ba? So, ito yung exercise ng church. So, they were continually devoting themselves to prayer. So, sila ho ay talagang tuloy-tuloy sa pananalangin. Kaya, may klase ho ng prayer na maghapon, may klase ho ng prayer na magdamag, yung ginagawa natin din, midnight, prayer meeting, although hanggang hating gabi lang tayo. So, another way upang sa panalangin ay mas maging, kumbaga ang puso natin is close sa ating Diyos. And also, in Romans 12, verse 12, so mababasa po natin, be constant in prayer. So sa pananalangin, dapat ay tuloy-tuloy, but it doesn't mean hindi ho tayo titigil sa prayer, as in 24/7 tayong mananalangin sa Diyos. But ito yung tinatawag nating persistence. O ibig sabihin, lifestyle po natin ang pananalangin. And 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. So manalangin tayong walang patid. So yan po yung sinasabi ko ditong frequency. Isa sa susi upang tayo po ay makapanalangin ng isang panalangin, gagalaw ho ang ating Diyos. And also, ikalawa po natin is praying at all times in the Spirit. So not only the frequency but also the person whom we fellowship with. So sino yung ating kinakatagpo sa panalangin? Sinong person ng Diyos o ng Trinidad? Ano po ang ating nilalapitan sa ating prayer? So we have God the Father, Diyos, di po ba? Kaya Panginoon, Ama, so meaning a personal relationship na meron po tayo sa Kanya. Kasi sabi ng Romans 8, we can call Him Abba Father. And in the name of Christ, sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. So through Christ, meron na tayong direct access sa Diyos. This is one of the benefits ng ating pananampalataya sa Panginoon. And now, sabi dito, it is powerful when it is done in the Spirit. So, having a fellowship with the Spirit. So, that is in the Spirit. Ang ibig sabihin po nung in the Spirit is side by side or in concert with the Spirit. Pag sinabi po natin side by side, naalala niyo yung cassette? Oh yeah, may side A, may side B. So, hindi kayo against sa isa't isa, magkasama. Okay? So, ganun yung idea nung
nung sinasabi ditong side by side, consistent with His nature and will. So, hindi tayo nananalangin na parang tayo yung nag-uutos o tayo yung masusunod sa ating prayer kung nga nananalangin eh. Di ba? So, consistent with His nature. So, ano ba ang kalikasan ng Espiritu? Anong kalikasan ng Espiritu? Holy, banal na Espiritu. Hindi po ba? Excuse me? So, the Holy Spirit, okay? Kaya, we should be reminded of the holiness o yung kabanalan ng ating Diyos. At kasama ho dito ang Santong Espiritu. So, hindi po ito ang pananalangin. It doesn't mean that prayer in the Spirit is praying grammatically or praying unintelligibly. So, hindi ibig sabihin na yung in the Spirit dyan is idadaan natin through our emotions, yung talagang ang luha natin ay tabo-tabo o balde-balde. Okay? Hindi po ibig sabihin na yung praying in the Spirit is yung utterances po natin na hindi naman maintindihan. Ano po? Hindi po ito yung sinasabing praying in the Spirit na kiniklaim po ng iba. So that is consistent with the nature and the will of the Spirit. So the person whom we fellowship in prayer, kailangan din po nating makilala at masigurado na ito ho siya, the Holy Spirit. In Romans 8:26 to 27, the Spirit helps us in our weakness, for we do not know how to pray for as we ought, but the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. So, of course, we are, may limitasyon ho ang ating kaalaman para sa pananalangin. Excuse me. Meron tayong mga gustong sabihin na hindi natin masabi. Meron tayong gustong i-express sa Panginoon na hindi natin kayang i-describe sa isang salita o sa compound na salita. At ang Espiritu ng Diyos ang siyang namamagitan. So sabi dito, tumutulong sa ating mga kahinaan. We do not know how to pray for as we ought. So wala tayong idea how to pray. Although tinuro ng Panginoon, Matthew chapter 6, how to pray. Hindi po ito ibig sabihin na yun ang ipapanalangin mo, kundi yung pattern po natin sa panalangin. But the Spirit Himself intercedes for us. So siya yung namamagitan sa atin with groanings too deep for words. Groanings, yung some kind of pain. Ano po? Yung talagang sakit, kirot sa ating buhay. Gusto nating ibulala sa Diyos, hindi natin maibulalas. Pero ito ho, meron po tayong tagapamagitan para makarating ito sa Kanya. At ito ang Holy Spirit. So there are words, sabi nga, there are groanings too deep for words. So hindi natin maarok, hindi natin makuha kung ano yung exact word na gusto nating banggitin sa Panginoon. But sabi nga, as far as the Bible says, it must be in the Spirit. So kailangan maliwanag po sa atin. Ano po? So sino yung ating kinakatagpo sa panalangin? And we have number 3. So itutuloy po natin ulit. Ang text, sabi dito, praying at all times in the Spirit with all prayer and supplication. So with all prayer. So pansinin po natin yung all, binanggit po dito 4 times. Praying at all times in the Spirit with all prayer and supplication. To that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints. So, there are 4 alls. Ano po? Pero yung ating punto ay 5. So, we have the frequency. Next is the fellowship. And then number 3, the variety. So, iba-ibang panalangin. We have the prayer for adoration, pagkilala natin sa Diyos, confession, pagtingin ng tawad sa Panginoon. So, yung acts, kung matatandaan po natin, yung acronym. So, we have adoration, the confession, then the thanksgiving, and
supplication. Ano? So, yun po yung acronym po natin sa prayer. So, with all prayer and supplication, that is the variety. So, we have the word prayer, and kung titingnan po natin sa original language, ang ibig sabihin po nito is general requests. So, yun pong prayer ho and supplication, kagaya po ng ating ginagawa sa ating prayer meeting. Meron po tayong general prayer requests. So, ito po yung prayer na sinasabi ho dito sa talata. That is a proseuche in Greek. And also, supplication. It refers to those that are specific. So, yung ating personal requests, siyang ating binabanggit para may panalangin, ito yung tinatawag namang supplication, or in the Greek word is deesis or deesis. It speaks of every form of prayer that is appropriate and consistent with the Lord's teaching. Excuse me. So lahat ng panalangin as far as ito ho ay nakapaloob sa Bible. Ito yung sinasabing all prayer and supplication. Kaya mahirap yung halimbawa, mananalangin ka sa Panginoon, although nasa Bible ho na maging specific ho tayo, pero ipapanalangin mo sa Panginoon na ikaw ay magkaroon ng sasakyan, or halimbawa ay magiging ano ka sa sasakyan na ang gusto mo ay mamahalin, luxury, for your own. So, halimbawa, Panginoon, i-bless mo po ako ng isang Ferrari. Panginoon, i-bless mo po ako ng isang artista van. Oh. Ganun ba 'yon? So, hindi. Kasi alam naman natin that is outside. Sa kalooban po ng Diyos. But nagpapala po ang Panginoon. Basta ang panalangin ho natin is consistent with His will. Kalooban niya. 1 Timothy chapter 2 verse 1, first of all, I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgivings be made for all people. So, hindi lang tayo humihiling sa Diyos, kundi ipinapanalangin din po natin yung tinatawag nating general prayer request. So, kaya kasama diyan yung ating nation, yung nasa gobyerno, yung mga current events, yung gawain ng Panginoon sa labas ng ating iglesia. So, sa mga local churches, sa mga missions. So, pinapanalangin din po natin yan. And also, we have number 4, ano naman ang ating behavior sa panalangin? Ano naman ang ating behavior sa panalangin? So number 4, it is powerful when it is done with watchfulness and perseverance. So, when we say watchfulness, tingnan po natin. Sabi dito, to that end, keep alert with all perseverance. So, keep alert because kahit tayo ho ay nasa kasagsagan ng pananalangin, kung pwedeng may pumasok sa mind natin na hadlang doon sa ating panalangin. Parang bigla tayo magkakaroon ng doubt sa ating sarili na, ito ba'y talagang sasagutin ng Panginoon? Tatakbo sa isip natin yan habang tayo ho ay nananalangin sa Diyos. So, we have to be watchful. 1 Peter chapter 5, verse 8. Be sober, be vigilant, because the devil prowls around like a roaring lion. So, pwedeng nandyan ang kaaway, kung ano yung actions na nakikita sa atin, na nagpapakita ng ating kahinaan sa panalangin, ay gagamitin niya para lalo tayong hindi maging prayerful. So, tayo ay prayerless. Kaya sabi dyan is watchfulness and perseverance. So, maging matiis at maging mapagbantay sa ating pananalangin. Kagaya po ng tinuro ng Panginoon sa mga disciples, Matthew chapter 26, watch and pray, lest you may fall into temptation. Kung hindi tayo magiging watchful sa ating prayer, we are all vulnerable na mahulog sa tukso ng ating katawan. Ang espiritu, sabi dito, the spirit is willing but the flesh is weak. So, kahit karamdaman, sometimes ginagamit na excuse yan para hindi tayo maging prayerful sa Diyos.
Pero lang na hindi na natin talaga kaya. Pero kung alam naman natin kaya pa natin, di tumayo ka at manalangin sa Panginoon. So watch and pray. The adversary is always, lagi siyang nakamasid sa atin upang tayo ay tuksuhin, hindi manalangin. Kahit ang ating kaabalahan at ang kawalan ng tulog, maaaring maging tool ng kaaway para tayong mga tuwiran kung bakit hindi tayo nakakapanalangin sa Panginoon. So sabi nga, ano ba dapat ang behavior natin sa prayer? So ito po yung sinabi. Keep alert with all perseverance. Amen? So huwag tayong magpadala sa nakikita natin sa labas. Kakaunti lang tayo. Hindi po ibig sabihin na dahil kakaunti tayo, less yung ating desire para manalangin sa Panginoon. So, hindi ganun. So, we should keep alert, sabi dito, with all perseverance. So, may katsagaan dapat sa pananalangin. Kung ano yung katsagaang itinuturo ng banal na kasulatan sa atin, sa paglilingkod, the same. It should be also sa panalangin. Kailangan dapat ay may katsagaan at hindi tayo nagpapadala sa kahinaan ng ating laman. And we have number 5. So, itong remainder po ng verse 18, making supplication for all the saints. So, it doesn't mean na ang panalangin makapangyarihan po is ikaw lang. Sarili mo lang ang ipapanalangin mo, kundi ikaw ay nananalangin para sa lahat ng mga banal o sa lahat ng mga ligtas. It is powerful when it is done for all the saints. So, the content of our prayer and the object of our prayer. Kailangan nila ng ating panalangin. Hindi lang tayo sarili natin, gusto natin na tayo ay lumago. Pero wala tayong pakialam sa ibang Kristiyano, hindi natin sila binabanggit sa prayer. Hindi yan kalooban ng Diyos. Kundi we are welcome to pray for one another. So pinapanalangin natin ang isa't isa, pinapanalangin natin yung mga hindi natin kasama sa church, although sila ay nakakilala din sa Panginoon. So they need us. They need our prayers. We are all in the arena of spiritual warfare, keeping on for the faith. Tayo hong lahat ay humaharap sa laban. At wala hong madali dito. Kaya kailangan ho natin panalangin para sa isa't isa. And through our prayers, God will show His power and bring them back to vitality. So, hindi ibig sabihin na kapag tayo nanalangin para sa iba, ito yung susi para pagpalain sila ng Panginoon. Ang Diyos ang nagpapala, ginagamit lang ho ang ating panalangin. Kaya, ikaw ba ay nais pang maging kagamit-gamit sa Diyos para ipanalangin ang iyong kapwa Kristiyano? So, ang sabi dito is making supplication for all the saints. So, hindi tayo partial sa kung sino yung ating ipapanalangin, doon sa ipapanalangin nating mga Kristiyano. Lahat ho tayo. Sinasabi ho ng Biblia, hanggat abot ng ating memorya, kung sino ho ang dapat ipanalangin po natin. Sa mga nanghihina, ipanalangin ho natin. Doon naman sa medyo okay naman yung kanilang buhay spiritual, kailangan pa rin nila ng ating panalangin. Amen? So this is the principles, or these are the principles ng Biblia para masabing ang panalangin ho natin ay makapangyarihan. Ano po? So it doesn't mean na tayo nakasalalay ho sa atin. Kundi ito ay kapangyarihan po ng Diyos. Kaya mas maganda na ito ay sabihin natin the power of God in prayer and not simply the powerful prayer. Kasi sabi nga may point ho na pwedeng magbataas ang tao pag sinabing, ang aking panalangin makapangyarihan kasi lahat ng principles na ito ginagawa ko. But hanggat hindi ito kalooban ng Diyos, ginagawa mo yan, hindi kalooban ng Diyos, hindi yan panalangin na makapangyarihan. But kung tayo ay magsasubmit sa kapangyarihan ng Diyos sa panalangin, ito ang makapangyarihan panalangin. Tayo po'y manalangin. Salamat o Diyos sa iyong pong salita.
Salamat po sa katotohanan ng pananalangin, kung ano po dapat ang aming gagawin dito upang mas umunlad kami sa aming buhay pananalangin. The frequency, the fellowship, the variety, the behavior, and the content. Kailangan po maging aware kami sa lahat ng aming sasambitin at kami po ay palaging submissive sa iyo pong kalooban sa lahat ng aming pong mga kahilingan. Patuloy, Ama, ang lahat ng ito ay binabalik namin sa iyo ng may kapurihan at kapasalamatan. Salamat po muli. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang ating Panginoon.